Linggo, ila-livestream na ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Pero ang apat na kongresistang itinatawag ngayong linggo, humiling daw ng executive session. Balitang hatid ni Joseph Moro. Pagkatapos ng isang buwan matapos unang i-anunsyo na ila-livestream ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, mangyayari na daw ito sa kanilang social media page ngayong linggo ayon sa ICI. We've set up the system. We've done our testing already and it's going to be available in YouTube. Pero hindi malinaw kung ano nga ba ang talagang mapapanood ng publiko dahil ang lahat ng apat na kongresistang ipinatawag ng ICI ngayong linggo humingi ng executive session. Sabi ng ICI, pagbibigyan nila ang hiling na executive session kung ang idadahilan ay pasok sa kanilang guidelines. Gusto namin i-balance yung karapatan ng taong bayan on information, at the same time the individual rights of our resource persons at kung sino man yung kanilang mame-mention o madadawit sa kanilang testimony. So we were very careful about that. Base sa panuntunan ng Korte Suprema, ilan sa mga maaaring hindi isa publiko na mga impormasyon ay mga may kinalaman sa national defense o security kung mailalagay sa alanganin ng seguridad ng isang individual, mga privileged information o posible itong lumabag sa right to privacy. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiniyak ni Senate President Tito Soto na walang mahalagang dokumento ang napinsala sa sunog sa Senate Building sa Pasay kahapon. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy na sumiklab sa ikatlong palapag ng Senado. Sabi ni Senate Secretary Renato Bantug Jr., ipinaurong din ni Soto sa 1 p.m. ang sesyon sa plenaryo sa Senado bukas mula sa orihinal na 10 a.m. Ito'y para bigyang daan ng paglilinis at pag-iinspeksyon kung ligtas gamitin ang mga pasilidad sa Senate Building. Naka-alternative work setup din ang karamihan sa Senate staff ngayong araw kasunod ng sunog. Siyam na 10,000 ang lumahok sa mga protesta kontra katiwalian sa iba't ibang bahagi ng bansa, ayon sa Philippine National Police. Sa rally sa Luneta, may mga sinita dahil may takip sa mukha na bawal po sa lungsod ng Maynila. Balitang hatid ni Jonathan Andal. At nakamaskara kayo, alam niyo naman bawal na dito sa Maynila. Sinita ng mga pulis ang grupong ito sa Calao Avenue sa Maynila dahil nakabalaklava o takip sa muka. Nakamas kayo, may gasmas pa kayo. Bawal yan, sabi ng mga pulis. May bagong ordinansa sa Maynila na nagbabawal sa pagsusuot ng balaklava o mga takip sa muka habang nasa pampublikong lugar para iwas krimen. Nasita rin ang suot nilang helmet at bulletproof vest na may nakasulat na press. Dinala sa Ermita Police Station ang tatlong lalaki na nagpakilalang independent media at miyembro ng grupong Kilusang Setyembre 21 o KS21. Depensa nila, hindi nila alam ang bagong ordinansa sa Maynila at wala silang masamang balak. May suspicion mata po sila na yun nga dahil porque may gear po kami na protective gear, baka may binabalak daw po kaming masama. Nagjo-journalism lang po lang mga tatlong kaibigan ko po. Tapos yun nga po, like ayaw po rin nilang maniwala, gusto daw po talaga nila i-verify. Ang reasoning lang namin, yun nga, protection lang kasi last time ang daming kaguluhan, at ang daming na-injury. Sa Luneta, may mga grupo ring sinita dahil may takip ang muka pero hindi naman sila dinampot. Pwede makiusap na ano lang, bawal po tayo ang balaklava. Sa isang sir, ibabalang sabaw. Pinapangalagaan lang rin namin sa seguridad ng mga kasama namin. Kaya tanong ng tatlong dinampot, bakit sila dinala sa presinto gayong tinanggal naman nila kaagad ang balaklava ng masita? Gusto natin malaman kung talagang totoong miyembro sila ng press. According din naman doon sa mga kaibigan nating media, bihira tayo makakita ng mga ganun na nakasuot. Lalo na sila, tatlo pa sila, tapos lahat nakakover yung mukha nila. In conclusion, nasuppress lang po yung freedom of speech namin as media. Pinakawala ng tatlo matapos ang nasa 2 oras na investigasyon at medical examination. Sabi ng MPD, hindi lang mga nakamotorsiklo kundi lahat sakop ng ordinansa sa Maynila na nagbabawal sa balaklava o anumang takip sa mukha sa pampublikong lugar kabilang ang kalsada. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa o dalawang bagyo ang posible pang mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang 2025 ayon sa Pag-asa.
Ngayong Disyembre, mataas ang tsansa maglandfall ng posibleng bagyo. Maaari yung tumama sa Aurora, Bicol Region, Eastern Visayas o kaya sa Caraga Region. May namataan ngayong cloud cluster o kumpol ng mga ulap sa Pacific Ocean. May tsansa itong maging low pressure area at pumasok ng PAR sa mga susunod na araw. Kaya manatiling tumutok sa mga weather update. Intertropical Convergence Zone ang magpapaulan ng husto sa Eastern Visayas at buong Mindanao ngayong Lunes ayon sa Pag-asa. Easterlies naman dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Habang hanging amihan ang nakaapekto sa Batanes. Nakataas ngayon ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at sa Cavite. Posible ang biglaang ulan na may pagkulog, pagkidlat hanggang alas 10 mamayang gabi. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Walang bagyo pero ilang araw nang inuulan ang ilang bahagi po ng Cagayan. Chris, ano ang sanhi daw ng masamang panahon dyan? Connie, shearline ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Cagayan. Sa Tuguegarao, nalubog sa baha ang ilang kalsada gaya sa Centro Riverside. Napilitang lumusong ang ilang residente nitong mga nagdaang araw. Ngayong Lunes, bahagya ng humupa ang tubig pero hindi pa rin ito madaanan ng mga sasakyan. Magsasagawa pa raw kasi ng clearing operations ang mga otoridad sa naiwang putik at basura. Nagkarambola naman ang 4 na sasakyan sa barangay Santa Cecilia sa Tagkawayan, Quezon. Sa investigasyon ng pulisya patungong Bicol ang delivery van na may mga kargang bote ng tubig at alak. Sumalubong ito sa kabilang linya sa pababa at pakurbang bahagi ng Quirino Highway at nasalpok ang 2 tricycle at 1 motorsiklo. Isinugod sa ospital ang sugatang rider, mga driver ng tricycle at 1 pasahero. Ayon sa pulisya, nasangkot din sa aksidente sa Atimonan ang nasabing delivery van nitong Biyernes. Patuloy ang investigasyon. Wala pang pahayag ang truck driver. Patay ang isang binatilyo matapos magulungan ng truck sa Tondo, Maynila. Ang driver ng truck tumakas. Balitang hatid ni Bea Pinla. Paalis na ang truck na yan sa gasolinahan sa Tondo, Maynila nitong Sabado ng madaling araw. Sandali pa itong tumigil sa gilid ng kalsada bago nagdire-diretso ng takbo. Hindi malinaw sa kuha ng CCTV pero naggulungan na pala ng truck ang 16 anyos na lalaking kinilalang si Jomar ayon sa barangay. Nakatambay raw noon si Jomar sa gasolinahan kasama ang mga kaibigan niya. Kumatok daw si Jomar sa bintana ng truck. Pagdating niya noon, ayon na rin sa kwento, kumakatok daw yung bata. Although hindi naman siya sumampa, kumatok lang siya. Nung pag-abante na nung truck, nasagi yung bata, di natumba na hilo. Nung natumba na yung bata, so medyo napaikot siya, na ano yung kanyang paa. So yun na nga, nasagasaan na nga. Abate, tapos atras ganyan, sabay takbo po. Hindi rin nila nahabol yung sasakyan. Kasi ang bilis nga daw po ng takbo. Tumakas yung driver. Naabutan ng nanay ng biktima ang anak na nakahandusay, duguan at wala ng buhay. Hindi ko po siya matitigan po ng gusto kasi napakasakit po sa akin yun bilang ina ko. Hindi ko po siya mayakap. Masakit po sa akin para po dinudurog yung puso ko na nakikita ko yung anak kong ganun ginawang akala mo hayop. Mas lalong masakit daw ang nangyari ngayong magpapasko pa naman. Po sana lang inihiling ko na matulungan po kami. Makonsensya naman po siya na sumuko na lang siya para Kasi ginawa niyang hayop yung anak ko eh. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng driver ng truck na tumakas matapos ang insidente. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Preno muna ang taas presyo sa diesel at kerosene matapos kasi ang ilang linggong price hike ay may big time rollback. Base po sa anunsyo ng Shell, Sea Oil, Clean Fuel at Petrogas, 2 pesos and 90 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Taas presyo naman po na 20 centavos para sa gasolina. Big time din ang rollback ng Shell at Sea Oil sa kerosene. 3 pesos and 20 centavos ang ibababa ng presyo niyan. Simula bukas tinatayang mahigit 46 pesos hanggang halos 69 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel sa Metro Manila. Mahigit 50 pesos naman hanggang halos 74 pesos sa gasolina
habang mahigit 73 pesos hanggang mahigit 94 pesos ang kerosene. Kuha sa CCTV ang pagdaan ng isang motorsiklo sa Arellano Street sa Dagupan, Pangasinan nang bigla itong magmaniobra. Nagtuloy-tuloy po umandar ang motorsiklo at sa isa pang anggulo ng CCTV, sumemplang ang motor. Matapos niyan ay tumakbo palayo ang babae at batang sakay ng motor, habang kumaripas naman ang rider. Sumuko kalaunan ng rider sa Dagupan City Police Office. Paliwanag niya, tumakbo sila palayo sa nakita niyang traffic enforcer at pulis sa takot na masitang walang helmet at wala pang lisensya. Pinagsabihan na ang rider ng mga otoridad tungkol sa naturang insidente. Pinagbabawal po ang pagmamaneho ng walang lisensya at walang helmet kapag nakasakay sa motorsiklo. Bawal din pong 3 ang sakay ng motor. Sunog ang gumulat sa ilang residente sa Barangay Commonwealth, Quezon City sa gitna ng selebrasyon nila roon ng pista. 3 bahay ang natupok. Balitang hatid ni James Agustin. Nabulabog ang pagdiriwang ng fiesta ng mga residente ng Odigal Street sa Barangay Commonwealth, Quezon City matapos sumiklab ang sunog pasado alas 9 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa ilang bahay. Itinaas ang Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa 18 fire truck nilang rumisponde, dagdagang 13 fire volunteer group. Ang isang residente nagtamo ng mga paso sa braso, likod at muka matapos subukang apulahin ng apoy pero hindi niya kinaya. Dumaan siya sa bubong para makalabas mula sa nasusunog na bahay. Sa baba po kami, gumagawa po ako ng TV sa babae. Ay may sumigaw, umakyat po ako. So pagkakit ko, medyo malaki na yung apoy. Siguro, inisip ko siguro na na baka kaya kong apulayin. Habang tumatagal, lalo pong, kasi mahangin po eh. Medyo lumalakas po yung ng apoy. Mayroong mga kapitbahay na tumulong, nagbigay sa akin ng mga tubig, balde. Tapos, kaya lang hindi ko na pa kaya yung init. Si Amor naman ilang mahalagang dokumento lang ang nadala. Wala silang naisalbang mga gamit at damit. Laking pasasalamat niyang nakaligtas sila ng kanyang 5 taong gulang na anak na babae. Nagulat lang po kami na kinakatok na kami sa bahay, na malaki po yung apoy, nasunog. Bumilis po kami tumakbo kasi binuhat ko po yung anak ko. Tapos nanginginig po kami hanggang ngayon sa takot, panaiyak po yung anak ko. Napula ang sunog matapos ang halos 1 oras. Ayon sa BFP, 3 bahay ang nasunog. Iniimsigan pa nila ang sanhi ng apoy na nagsimula sa ika-4 na palapag ng isang bahay. Ayon naman sa mga taga-barangay, umabot sa 6 na pamilyang naapektuhan ng sunog. Yung mga pamilya, if they are willing na pumunta sa mga evacuation area namin o malapit na covered court dito, doon sila muna. And yung mga pagkain naman, yung barangay naman nakahanda pagdating sa ganyan, pwede namin silang bigyan ng pagkain hanggang sa maging okay yung kanilang bahay na pwede na silang bumalik. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinagpaliban muna ng Land Transportation Office ang pagpapatupad ng e-bike at e-trike ban sa mga pangunahing kalsada ngayong araw. Ayon kay LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Lacanilao, iniurong ang implementasyon niyan sa January 2, 2026. Maglalabas daw muna kasi sila ng updated guidelines sa tama at wastong paggamit ng light electric vehicles. Gayun din ang mga lugar kung saan lang pwede itong dumaan. Kaugnay niyan, simula na ngayong araw, December 1, ang pagpapakalat sa mga tauhan ng LTO para sa malawakang information drive. Paglilinaw ng LTO, hindi bawal ang paggamit sa mga e-bike at e-trike. Bawal lang itong ibiyahe sa national roads o highways para matiyak ang kaligtasan ng lahat sa kalsada. Alam daw ng Malacanang na marami nang naiinip sa mabagal umanong usad ng investigasyon sa flood control issue. Kaya panawagan ng palasyo sa mga ahensyang nag-iimbestiga, huwag nang patumpik-tumpik pa. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Kasunod ng pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na may makukulong ng sangkot sa kinurakot na flood control projects bago magpasko, umapela ngayon ng Malacanang sa mga kinauukulang ahensya na huwag magpatumpik-tumpik. Dapat mabilis ang pag-aksyon. Kung kaya naman agad isampahan ng kaso at nandiyan ang ebidensya, huwag na magpatumpik-tumpik sa panang kaso. May call sa lahat ng ahensya na involved dito, kumilos kayong lahat. Nasa Malacanang daw ang Pangulo at nakamonitor sa mga kilos protesta.
Nakikinig daw ang Pangulo sa mga panawagan pati sa mga punang mabagal umano ang usad ng investigasyon sa mga anomalya. Giit ni Castro, kailangan maunawaan ng publiko na may due process. Meron kasing pagkakataon na kailangan ka pa na ebidensya. Okay? Kumpletohin yan. Yung mga nasampahan na kaso, it means sa mata ng ombudsman, kompleto na to. Kaya isinampa na to. Tugon naman ng Justice Department sa mga naghahanap ng malalaking individual na makulong at managot sa flood control scandal. Kami man din po ay naiinip din, no? Pero hindi po natin pwedeng madaliin ang isang bagay dahil lamang po sa gusto nating ma-appease ang publiko. Kung ang habol po natin ay kasong matitibay na tatagal at tatayo sa husgado. Sa ngayon may 5 reklamo kaugnay sa flood control scandal ang iniimbestigahan ng DOJ. 3 sa mga ito submitted for resolution na. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Monday mga mare at pare! The long wait is over dahil bukas na ang homecoming parade ni Miss Universe 2025 third runner-up at Tisa Manalo. Kinumpirma yan ng Miss Universe Philippines sa kanilang social media post. Ang oras at ruta ng parada, ia-anunsyo nila soon. Si Atisa nag-comment ng, "See you all, Atis Tahins!"